Bakit? Meron na bang nagmamay-ari ng puso mo? Ano, Dennis? Oo, Sharon. Ayokong saktan ka. Pero sinagot na ako ni Merlin. Yung babaeng hinahanap ko noon pa. Kaya humanap ka na lang ng iba. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi! Hindi lahat ng kwento nabibigkas, pero lahat ng sakit may pinanggalingan. Ito ang mga liham ng ating mga letter senders, mga kwentong hango sa tunay na buhay at sa pag-ibig, mga karanasang minsang itinago. Ngayon ay idrinama sa radyo. Halina't samahan mo ako, makinig, damhin ang mga kwento ng pusong minsan nang nasaktan, nagmahal at muling umasa. Dennis, anak, saan bang lakad mo at maaga kang nakabihis? Kuwan po, inay. Babalik po ako dun sa manager ng boss. Kung ano nang resulta ng pinag-apply ko. Kung tanggap po ako, hindi. Ay, sana nga anak ay matanggap ka. Para matulungan mo naman kami ng itay mo. Hindi na rin kasi ako nagtitinda sa palengke dahil wala akong puhunan. Oo nga naman, inay. Wag na kayong magtinda. Dahil sa tingin ko, mahina na ang inyong katawan. Sa bagay, napapansin ko rin anak. Pero wala kasing makakatulong sa atin kundi ikaw. Pero hindi mo pa alam kung matatanggap ka bilang driver. Sana tanggapin nila ako, inay. Dahil may karanasan na po ako sa pagiging driver ng isang bus. Kaya lang po, nalugi ang kumpanyang napasukan ko noon. Kaya nawalan ako ng trabaho. Ay, talagang ganyan ang buhay, anak. Konting tiyaga lang at magkakaroon ka uli ng trabaho. Kung ganoon, ay kumain ka muna bago ka umalis para hindi ka gutumin sa paghihintay doon. Mabuti naman, inay. Kung maaga po kayong nakaluto para makakain muna ako. Baka mag-umpisa agad ako kung sakaling ako ay mapili ng manager bilang driver ng bus. Sige po, inay. Maghahain na po kayo at kakain na po ako. Aba, maaga yatang umalis si Dennis sa salig. Saan ba siya pupunta? Ang sabi niya ay babalik siya doon sa pinag-applyan ng trabaho bilang driver ng bus. Gayon niya aalamin kung tanggap ba siya o hindi. Abay, sigurado ako natatanggapin siya dahil may karanasan na si Dennis bilang driver. Kaya magkakatrabaho na siya. Ay, sana nga matanggap siya, no? Dahil wala namang ibang aasahan tayo kundi si Dennis. Siguro, nahihirapan siya sa pagtatrabaho sa construction. Kaya naisipan na mag-apply bilang driver ng bus. Totoo yung sinabi mo, Saling. Mahirap magtrabaho sa construction. Ang hirap maghalo ng simento at magbuhat ng buhagin. At iba't ibang materialis na ginagamit. Oh, ikaw naman siya, no? May trabaho ba kayo ngayon ng kumpare mo? May kontrata ba ang kumpare mo na gagawin na bahay? Sa susunod na araw kami mag-uumpisa pero niyaya ako na pumunta doon sa okasyon at tutulong daw kami na magluluto. Oh, bakit? Ayaw mo bang pumunta? Di sayang ulam na maiuuwi mo. Bakit? May iba ka maglakad? Wala naman, Saling. Gusto ko sanang magpahinga muna para malakas ang katawan ko sa susunod na pagtatrabahuan namin ng kumpare natin. Oh, di magpahinga ka? Siyempre, may trabaho kang gagawin sa susunod na araw. Sige, magpahinga ka. At hindi naman problema kahit hindi ka makakasama sa pagluluto doon sa sinabi sa iyo na okasyon. Buti naman at tumating na yung manager. At tatlo pala kami na naghihintay para malaman kung tanggap ako o hindi. Sana magkatrabaho na ako dahil kawawa ng itay na sumusuporta sa amin ni inay. Tinatawag ako ng manager. Lalapit ako para alam ko kung pwede akong driver ng bus. Good morning, sir. Ako po yung nag-apply na driver ng bus. Tatanungin ko po sana, sir, kung tanggap po ako. Mabuti at bumalik ka kagad. Dahil kailangan namin ng driver. Para sa
destinasyon na papuntang probinsya. Kaya mo ba? Ah, opo sir, kaya ko po. Dahil naging driver din po ako ng bus para sa destinasyon sa pang-probinsya. Maswerte ka dahil hindi bumalik yung naulang nag-apply dito. Kaya you are in, Mr. Dennis de Los Angeles. Ha? Naku sir, maraming salamat po. Diyos ko, mabuti naman po at patanggap ako bilang driver. Maraming salamat po sir. Yun na, lalabas agad po dito. Baka madaganan ako dito. Lalabas na ako. Tulungan niyo ako! Nadaganan ako! Hindi ko makalis! Tulungan niyo na! Tulong! Ha? Yung babae, naipit ang pa. Kailangan na tulungan ko siya. Miss! Sige, kumapit ka sa akin para makaalis ka dyan. Dahan-dahan lang para hindi ka masugatan. Salamat, kuya! Salamat sa iyo! Ang pader matutumba! Naku! Babagsak sa atin! Saan ako naroroon? Ano bang nangyayari sa akin? Ha, anak, ay salamat. At bumalik na ang balay mo. Nandito ka sa ospital. Nadaganan ka ng pader doon sa opisina na pinag-applyan mo ng trabaho. Oo nga, naalala ko na. Ang ina yung babae na iniligtas ko, nasan po siya? Baka ang sinasabi mo ay yung babae na iniligtas mo doon sa pader na bumagsak na kasama mo. Maaaring siya yung inay. Nasaan po siya? Nandito ba siya sa ospital? Ay, ewan ko anak. Basta napansin ko na may kumuha sa kanya. Pero hindi ko alam kung saan siya dinala. Kawawa naman yung babae. Lumalabas na ako doon sa opisina nang marinig ko ang paghingi ng tulong. Kaya bumalik ako para iligtas sana. Pero tadaganan kami ng bumagsak ang pader. Ay, huwag mo nang isipin dyan, anak. Ang importante ay nakaligtas ka. Diyos ko, saan na kaya dinala ang babaeng yan? Saan? Babae Saling, kanina pa kita hinahanap. Saan ka ba nanggaling? Saan pa? Di doon sa ospital na kinaroroonan ng ating anak. Bakit mo tinatanong? Ano bang kailangan mo? May nako, baka dahilan mo lang yan na pumunta ka sa ospital pero nakipagtagpo ka kay kumparing Itong. Sira ulo ka talaga. Katatapos lang ng dindol, hindi ka pa nagbabago. Lagi pa rin na umiira ng seros mo. Ang tanda-tanda natin, kanya ka pa rin. May anong malay ko kung totoong hinala ko? Kaya pwede bang aminin mo ng totoo na nakipagkita ka kay paring Itong? Ewan ko sa'yo. Wala kang silbi na kausap. Nakakainis ka. Diyan ka na nga. Hoy, Saling! Huwag mo kong iwan dito! Mag-usap muna tayo, Saling! Ay, ayaw kita kausap. Ay, ano, buwisit ka? Kung ganon, totoo na may relasyon kayo ni paring Itong. Tandaan mo, Saling, ha? Papatayin ko kayo kapag nahuli ko kayo sa akto. Pweh! 17-12! Matandang malandi! Ay, mali yan sinabi mo. 35-37. Sira ulo na matanda. Ano? Patay! Buwisit ka talaga, Saling! Kumpare, kumusta na ang pakiramdam mo? Nabalitaan namin ng kumpare mo. Kaya ako nang pumunta dito dahil may lakad siya. Salamat sa pagdalaw mo ha. Ito nga, nagpapagaling pa ako. Sana nga makalabas na ako para makapagtrabaho na. Ay, paano bang nangyari, kumpare? Bakit ka napunta doon sa bus terminal na yun? Kon kasi kumare. Bumalik ako doon sa opisina para malaman ko kung tanggap ako ng driver ng bus. Pero malas ko naman kung kailan mag-uumpisa na ako. Saka pa nangyari to sa akin. Ay, hindi bale. Kung alam ng manager ang nangyari sa'yo. Oo naman. Pinasabi ko kay inay na nandito ako sa ospital. Ay, sana makalabas ka na dito. Para, alam mo na, gustong makasama ka ng kumpare mo sa karawan daw ni Pare Orly. Sa susunod na linggo ba, alam mo kumpare, buong raw ang handa niya. Dahil nagpadala daw ang asawa na nasa abroad. Tamang-tama siguro. Makakalabas na ako dito sa ospital para makapagtrabaho na rin ako. At salamat sa inyo ha. Salamat sa Diyos. Wala akong binayaran sa ospital.
Sinagot ng aking pinsan ang lahat ng gastusin. Mahirap palang ganito. Kung wala kang aasahan, kailangan na makahanap ako ng trabaho para hindi ako gutumin. Baka maubos na yung perang binigay sa akin ng pinsan ko. Dapat may trabaho na ako. Susubukan ko nga mag-apply sa tendera sa grocerya. Baka tanggapin ako. Kung may natapos sana ako, hindi ako mahihirapan na maghanap ng trabaho. Bukas, lalakad na naman ako para maghanap ng mapapasukan kahit kasambahay lang. Aba, nakabihis ka na. Saan ka na naman ba pupunta, Hasalig? May usapan na naman kayo ni parang itong na magkikita ngayon. Ay, tarantado ka talaga, Siano. Para alam mo, ilalabas na sa ospital si Dennis. Kaya para mula yung pagdududa mo, halika, samahan mo ako. Ay, di na! Basta, totoo lang yung sinasabi mo. Kailangan na kasama mo si Dennis pag uwi mo dito sa bahay. Dahil kung hindi, talagang mangkipagkita ka kay parang itong. Ay, nako, ang dumi talaga ng utak mo. Hindi kaya tatituno sa ganyan na sinasabi mo sa akin. Lagi mo akong pinagbibintangan dahil hindi naman totoo. Anong hindi ko sasabihin sa'yo yan? Alam ko naman na dati kayong magnobyo. Kaya lang, naghiwalay kayo dahil iba ang pinakasalan niya. Alam mo naman na naiinis ako sa kanya dahil sa ginawa niya. Tapos, hindi matapos-tapos ang pagsiselos mo. Anong malay ka? Kung hindi mo pa siya nakakalimutan hanggang ngayon at tinutuloy pa ninyo ang inyong relasyon. Ay, Shadow, pag ganyan ka ng ganyan, na hindi ka titigil sa paghihinala mo, baka maisipan ko na hiwalayan na kita. Naintindihan mo? Saling! Asan ka yung babaeng ililigtas ko sana? Kaya lang, kami pang dalawa ang nadaganan ng bumagsak na pader. Sana, makita ko pa siya sa darating na panahon. Bakit kaya parang may iba akong nararamdaman? Na parang hinahanap ko siya. Pero hindi ko naman kilala. Kung di sana inilipat sa ibang ospital, siguro nakita ko pa at nakilala pa. Pero sayang. Buti pa. Lalabas na ako dito. Pag pumunta ang inay, sasabihin ko na gusto ko nang umuwi sa bahay. Nakakatawa ka naman, kuya. Masaya ang araw ko kung gaya mo ang alagan ko na pasyente. Ganon din ako. Madali ang paggaling ko kung gaya mong nurse ang mag-aalaga sa akin. Bolero ka talaga, kuya. Oo nga pala. Yung tinatanong mo sa akin na babae, dinala sa ibang ospital. Hindi na dito ginamot. Ganon ba? Sana nakaligtas din siya. Kumusta na kaya ang babaeng yun? Sana makita ko ulit. Ewan ko, kuya. Pero narinig ko na pati na raw. Ano? Hindi. Hindi totoo yan. Hindi. Ha? Kuya? Bakit ka umiyak? Ano bang relasyon mo sa babaeng yun? Nobya mo ba siya? Hindi naman. Kung kasi, ang totoo, hindi ko kilala ang babaeng yun. Pero hindi ko makalimutan ang pagmamakaawa na humihingi ng tulong sa akin. Akala ko may relasyon kayo ng babaeng yun. Sige kuya. Iiwan muna kita rito para tingnan ng ibang mga pasyente. Sige Sharon, maraming salamat sa'yo ha. Walang anuman yun. O sige, magpagaling ka agad ha. Diyos ko, hindi pala nakaligtas ang babaeng yan. Nakakaawa ang kanyang kalagayan noon. Hindi bale, pag nakalabas ako dito sa ospital, ay hahanapin ko ang babaeng yon para makidalamhati sa kanyang pamilya. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yung like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Salamat sa Diyos at gumaling agad ako, inay. Kaya bukas ay pupunta ako doon sa opisina kung tuloy pa rin ang pagkuha nila sa akin. Ay, pero anak, kalalabas mo lang sa ospital. Baka hindi mo pa kaya at mahihilo ka pa. Malakas na pang pakiramdam ko, inay. At saka, nakapagpahinga naman ako ng gusto. Dahil yung nurse na nakikipagbiron sa akin, ay special ang naging pag-aalaga niya sa akin. Ay, ganun ba, anak?
Kung ganyan ang mga nurse na binibigyan ng mabuting pag-aalaga ang pasyente, ay talaga gagaling agad. Oo nga po, inay. Kaya hindi ako masyadong nainip doon. Dahil lagi kaming nagtatawanan sa aming biruan. Kung ganon, ay mabait at matulugin ang nurse na yun. At alam niya ang kanyang gagawin para gumaan ang pakiramdam ng pasyente. Kaya pala, lagi siyang nakangiti sa iyo kung dumadaan sa kwarto mo. Ikaw ang inuuna na tignan kung mabuti na ang iyong kalagayan. Tsaka yung mabisang mga gamot ang ipinapainom sa akin. At binigyan pa ako ng bitamina na pampalakas ng katawan. Kaya parang hindi ako nasugatan at nanghina sa nangyari sa akin. Ay, sige. Ikaw ang bahala, anak. Kung gusto mo na magtrabaho, pero mag-ingat ka sa pagmamaneho mo para hindi maulit na mapunta ka sa ospital. Good morning po, sir. Ako po yung nag-apply na driver. Pero naabutan ako ng lindol ng palabas po ako. At na-hospital po ako. Oo. Naalala ko na. Sinabi na sa akin ng mga empleyado dito na nadaganan ka raw. Ano po, sir? Pwede pa ba ako dito sa inyo na makapagtrabaho? Oo naman, Dennis. Ikaw lang hinihintay. Dahil kulang talagang driver na magmamaneho para sa probinsya. Kaya pwede ka nang pumasok kung kaya mo na. Opo, sir. Kaya ko na po. Malakas na po ang katawan ko. At walang problema sa akin ang aking kalagayan. Kung gano'n, ikaw muna ang papalit sa isang driver na nakabakasyon sa kanilang probinsya. Dahil kailangan siya ng mga magulang niya na may sakit. Opo, sir. Kahit saan pang destination ko, ayos lang po sa akin. Okay, Dennis. Sa susunod na oras, ikaw nang susunod na pagkarga. At ito'y papuntang Maynila. Siguro, hindi ka na mahihirapan. Yan kung gusto mo. Opo, sir. Walang problema po. Kung yan ang desisyon ninyo ay maraming salamat po at tinanggapan ninyo ako na magtrabaho dito. Oh, ano, Dennis? Aalis ka na ba? At papasok ka na sa trabaho mo? Opo, inay. Mas mabuti yung hindi ako atrasado sa pagpasok para matuwa naman ng sir ko. Ay, oo naman, anak. Pag alam ng boss mo na ikaw ay nagtsatsaga sa trabaho, ipagkataasan ang iyong sahod. Kaya magsipag ka, anak. Opo, inay. Dahil mahirap pang walang trabaho ngayon. Kaya dapat na mahalin ko ang aking trabaho para magtagal po ako sa trabaho nito. Ay, oo. Ang mabuti pa ay sasabay na ako sa iyo. Total, magmumotor ka. Sayang ang pamasahe kung sasakay pa ako sa tricycle papuntang bayan. Anong sabi mo, Salem? Aalis ka na naman? Abay, siguro makikipagkita ka na naman kay paring ito, ano? Ano? Ay, sira ka talaga. Hindi na maalis sa iyo ang panghihinala mo. Pagka ikaw ang gumagawa ng milagro. Siguro, pag wala ako, ay sumasalisik ka at pupunta ka doon sa bahay ni Uriang. Ana, si Uriang ka mo. Anak ko po, hinding-hindi ko papatulan ng pangit na yun. Ano? Aba, alam mo na ngayon ang magsabi ng pangit, ha? Oo. Halika na, Dennis. Iwanan natin ang matandang yan, nakakainis na kausap. Hindi ka aalis, Salem. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari. Sige, saktan mo ko. Para makita mo ang iyong hinahanap. Oh, ano siya, ano? Inay, itay, tama na po yan. Huwag na po kayong kaaway. Kung kailan matatanda na kayo. Tsaka kayo puro hinala sa bawat isa. Kaya tama na po. Bakit na ako maghanap? Kaya mabuti na itong magtinda-tinda ako ng mga gulay. Siguro, sapat na rin ito para sa aking mga pangangailangan dahil nag-iisa naman ako na nabubuhay. Buti itong hanap buhay ko, wala akong amo. Kahit konti ang natitinda ko, walang magagalit. Sana may puhunin na ako na maidagdag para marami akong mabili para pagkakitaan. Pero hindi pa kasi dumadating yung pinsan ko na nasa abroad eh. Kaya magtitiis muna ako sa aking kita para lang mabuhay dito sa mundo. Ay, kumpare, anong araw ba ang day off mo? Kasi alam mo naman, malapit ng birthday ng inaanak mo. Pasensya na, kumare. Dahil isang araw lang kasi ang pahinga ko eh. Dahil wala yung kapalit ko, hindi pa nagbabalik. Ay, ganun ba? Akala ko pwede kang pumunta doon, sabi ni kumpare mo. At ang sabi pa niya?
May nobya ka na ba? Kaya hindi ka na daw nagpapakita sa kanilang mga barkada mo. Wala pa, kumare. Dahil yung nagugustuhan ko hindi ko na nakita. At ewan ko kung saan ko siya hahanapin. Kayo, kumare, kailan din kami makakahigop ng mainit na sabaw? Ay, ikaw nga dyan, kumpare. Parang ang hina yata ng loob mo eh. Ayaw mo pa yatang mag-asawa. Bakit wala ka pang nobya hanggang ngayon? Meron bang ganyan? Hindi ko pa kasi nahanap yung gusto kong pakastalan eh. Ay, ganun ba? Sige. Kailangan na humanap ka na, pare. Dahil, alam mo, hindi ka na bumabata eh. Marami dyan na makikita mo eh. Kaya lang, pihikan ka yata, kumpare. Di ba? Ay, tigda mo yan. Nagalit tuloy si Dennis sa atin dahil sa paghihinala mo sa akin. Matagal na tayong mag-asawa. Wala ka namang maipakita na ebidensya na nagtataksil ako sa iyo. Paano? Noong minsan na nag-usap kayo, ang lambing-lambing mo na sumagot sa kanya. Kala ko kinaiinisan mo dahil ibang pinakasalan. Yun naman pala, mahal mo pa rin siya hanggang Ay, ngayon. taga! Kinausap niya ako ng batido. Kaya dapat lang na hindi ako magtataray. Dahil matagal nagtapos ang relasyon namin. Pero ikaw, gumagawa ka ng kwento na hindi naman totoo. Basta, halata ako naman sa'yo na hanggang ngayon, ay hindi mo pa siya makakalimutan. Kaya ako nagkakaganito. Ay, nako, Shadow. Nakakasawa ka nagkausap. Hindi ka makaintindi. Kahit sinabi ko na nakalimutan ko na siya, igidikit mo pa rin ang maling hinala mo. Kung hindi ka titigil sa ganyan na ugali mo, balikan mo ng dating nobya mo para masaya ka na. Ano? Kaya huwag mong ipakita na nag-aaway tayo kay Dennis dahil pinagsabihan na tayo na maging maayos ang ating pagsasama para ang swerte ay darating daw sa buhay natin. Naintindihan mo? Marami na akong napagtanungan. Pero walang kapagsabi kung taga saan ang babaeng iyon. Hindi bale. Hindi ako titigil na magtatanong-tanong para mahanap ko ang pamilya ng babaeng iyon. At makikipagdalamhati ako sa pagkawala niya. Kuya, aling basang nauunang bibiyahe? Yung nakaparada, miss. Sharon, ikaw pala. Ikaw pala, Kuya Dennis. Ikaw ang driver nitong bus na aalis? Oo, ako nga. Dito na ako nagtatrabaho. Matagal na hindi tayo nagkita, ano? Kumusta ka na? Ayos lang naman ako. Ang mabuti pa, doon ka umupo sa malapit sa upo ng driver para makapagkwentuhan tayo habang bumabiyahe tayo. Oo nga pala, bakit pupunta ka sa Manila? Kuwan kasi kuya. May kakasal na pinsan ko. At isa ako sa mga abay. Ganun ba? O sige, sandali na lang at aalis na lang, boss. Hintayin na lang natin ang senyas ng dispatcher. O, ka na, sumakay ka na. Sige lang, Kuya Dennis. Kumain kang mabuti. Para hindi ka gutumin sa pagmamaneho mo. Alam mo ba, Sharon? Nalilibang ako pag ikaw ang kausap ko. Sana lagi tayong magkasama para laging masayang araw ko. O sige, payag ako sa gusto mong magsama tayo lagi. Pero, ikaw ang maglibre ng kakainin ko. Oo naman, yun lang pala eh. Walang problema dyan. Hoy, pero ko lang yun. Baka sa susunod ay magtatago ka. Dahil wala kang sapat na pera. Huwag kang mag-alala. Hintayin ko na makapag-ipon ka. Para ikaw naman ang maglibre. Oo talaga, lagi mo akong binibiro. Ay, huwag nga pala. Baka makita tayo ng nobya mo na may kasama ka. Baka magselos. At ako ang sasabunutan. Ha? Wala pa akong nobya. Ikaw, baka meron na. Baka siya ang sumuntok sa akin pag nakita tayong magkasama. Ay, wala pa rin kuya. Kaya libre ako. Kahit sino ang kausap ko. O kaya kasama. Kung ganun, walang problema kung kasama kita. Kung gusto mo, magmula ngayon, tayo na lang ang magnobyo. Ha? Sharon, nagbibiro ka na naman. Hindi biro ang sinabi ko. Tignan mo yan. Nagulat ka sa sinabi ko. Sharon, nagtataka lang kasi ako sa sinabi mo. Oh, bakit? May masama ba?
kung magkaroon tayo ng relasyon? Wala namang sagabal sa bawat isa sa atin, di ba? Hindi ko alam kung seryoso ang sinasabi ni Sharon. Hindi ko nalang papansinin. Suminyas na yung dispatcher. Sharon, halika na. Alis na tayo. Doon ka na umupo sa malapit sa akin para tuloy ang pintuhan natin. Whoops! Teka lang. Bago natin ipagpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Ay, umuwi ka na pala, Dennis. Maaga ka yatang kumarahe. Nasa 6:30 pa lang ng gabi, ha? Opo, inay. Dahil dumating yung kapalitan ko, kaya siyang nagmaneho para makapagpahinga ako. Ay, mabuti yung ganyan na. May kasama ka na papalit sa'yo pagkatapos ng 2 biyahe para malayo sa disgrasya. Yan pang iniisip ng kumpanya. Ang maging ligtas ang driver, mga pasaheros. Oo nga pala, inay. Nakita ko si Sharon. Nagpunta siya sa Manila. Aha! Sinong Sharon, Dennis? Wala yata akong kilala na ganyan ang pagalan. Naku, inay. Nakalimutan na ba ninyo yung nurse sa ospital na nag-alaga sa akin at mapagbiro? Ganun ba? Hindi ko kasi alam ang pangalan niya, kaya hindi ko na maalala. Sige. Magpahinga ka muna sandali. Pagluto na ang ulam, ay tatawagin na lang kita para makakain na tayo. Opo, inay. Tama-tama siguro na nakapagpahinga na ako para makasabay ko rin kayo na kumain kahit paminsan-minsan. Buti na lang at wala nang tampo sa akin si Sharon. Siya na lang ang ligawan ko. Siguro naman ay magkakasundo kami at di siya boring kasama dahil sa kanyang mga biro. Sana ay magustuhan din niya ako para may nobya na ako at mag-iipon ako para may gastusin kami kung sakaling kaming magkakatuluyan. Pero di pa rin mawaglit sa alaala ko ang babaeng yun. Ewan ko ba kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Parang hindi ka panipaniwala na mamamatay siya. Sana hindi totoo. Nawala na siya. O ano, Merlin? Kumusta na ang buhay mo dito? Hindi ka ba natatakot na mag-isa dito? Hindi po, auntie. Sanay na po ako. At alam ko naman na walang gagawa ng masama sa akin dito. May dala akong bigas, gulay at prutas. Ano bang hanap buhay mo dito, ha? Kuwan po, auntie. Nagtitinda po ako ng gulay at isda sa palengke. At kahit papaano, kumikita rin po ako para sa aking pamumuhay. Ay, kaya kita dinalaw dito para makita ang kalagayan mo. At kumbinsihin na daon ka na tumira sa amin para may kasama ka. Wag na po, auntie. Dito po ako nasanay. At maraming salamat sa pagmamalasakit ninyo sa akin. Pero dito na lang po ako. Ayoko maging pabigat sa inyo ni Uncle. Kaya dito na po ako. Kung ganon, ayaw mong sumama sa akin? Ikaw ang bahala, Merlin. Oo nga pala. Kung may kailangan ka, handa kaming tumulong sa'yo. Tumawag ka lang sa akin. Iiwan ko sa'yo ang number ng cellphone ko para malaman ko ang kalagayan mo. Buti na lang sinundo mo ko para makasama ulit kita at kumpleto na ang araw ko. Anong ibig mong sabihin, Sharon? Ikaw naman, Dennis. Makakalimutan ka na ba? May relasyon na tayong dalawa. Kaya kailangan ipakilala mo ako sa nanay mo, di ba? Ano? Hindi ka ba nagbibiro? Talagang totoo sa iyong kalooban na tayo ay magnobya na? Oo, Dennis. Parang duda ka pa yata eh. Dahil alam mo na mapagbiro ako. Para patunayan ko sa'yo, sasama ako sa bahay ninyo para makilala ko ang nanay mo. Ha? Nananaginip ba ako? Parang hindi totoo ang lahat ng ito Kaya sana magising ako. O sige, para hindi mo sabihin na panaginip mo lang ito, ganito ang gagawin ko sa'yo. Aray. Masakit na. Hindi pala panaginip. Talagang ikaw, ako ay may relasyon na. Ha, Sharon? Oo, Dennis. Meron na. At huwag kang aatras. Para makita ko na ikaw
ay tunay na lalaki. Mano po, inay? Kawag ka ng Diyos, anak. Aba, may kasama ka pala. Ay, sino ba yan? Yung kasama mong babae. Magandang araw po sa inyo, auntie. Ha? Ganun din sa'yo, iha. Hoy, Dennis, sandali nga. May itatanong ako sa'yo. Ha? Ano po yun, inay? Di ba siya yung nurse na nag-asikaso sa iyo doon sa ospital? Opo, inay. Siya nga po, si Sharon. Bakit po ba, inay? Siya ba ay nobya mo na? Sige, pakasalan mo na. Dahil nurse yan, Dennis. Para kang tumaba sa wedding. Pag siya ang napangasawa mo. Oh, huwag naman kayo maingay, inay. Nakakahiya sa kanya. Wala po kaming relasyon ni Sharon. Meron po. Magnobyo po kami. At plano na naming magpakasal. Kaya sumama ako dito para ipakilala ako sa inyo. Sharon? Di ba totoo na magnobyo tayo, Dennis? Tingnan mo yan, Dennis. Magkakaila ka pa. Inabi na yan na may relasyon na kayo. Sige, magpakasal na kayo. Para magkaroon na kami ng apo ng itay mo. Ay, sige na, anak. Pumayag ka na. Sharon, bakit mo sinabi na magnobyo tayo? Tingnan mo. Naniwala agad ang inay ko. Bakit ka nag-aalala? Pati ba yan ay natatakot ka? Ikaw kasi ang inaalala ko. Agrabyado ka dahil ikaw ay babae. Di bali sa akin at ako ay lalaki. Huwag lang natin pag-usapan yan. Huwag naman eh. Nagbibiro lang ako. Sineryoso mo na naman. Ha? Sabi ko na nga ba eh. Lahat ng sinasabi ng babaeng to ay puro biro. Ang mabuti pa. Alis na ako. Dahil naiinis ka na sa akin eh. Hindi Sharon. Bakit naman ako maiinis sa'yo? Sige. Alis na ako. Alam ko na nagagalit ka sa sinabi ko. Kung hindi mo gusto ang biro kong yun, hindi lang. Diyan ka na nga. Sige. Sharon, sandali lang. Hindi na ako nilingon. Haabunin ko siya para humingi ng paumanhin sa kanya. Napikon yata sa akin eh. Sharon! Sharon, sandali lang! Sharon! Asa na si Sharon? Inihatid mo na ba siya? Teka, bakit ganyan ang itsura mo? Para kang nawalan ng pera. Ano bang nangyari sa'yo? Kuwan po inay, nagtampo sa akin. Dahil sa sinabi niya sa inyo. Kaya sinita ko siya. Ay, ikaw naman pala ang may kasalanan eh. Kahit sinabi niya na magnobyo kayo, ay walang problema. Dahil binata ka naman. At alam ko na may gusto siya sa iyo. At siguro, naiinip na hindi ka magtapat sa kanya, kaya gumawa siya ng paraan. Pero nakakahiya naman inay. Ako ang lalaki. Sana hindi siya magmamadali kung gusto ko siya o hindi. Sa ginawa mong pagsita sa kanya, ay maaaring nasaktan mo ang damdamin niya. Pinapakita na nga niya sa'yo na may gusto siya, pero binabaliwala mo siya. Anong magagawa ko inay? Wala pa akong nadarama para sa kanya. Hindi siyang itinitubok ng puso ko. Hindi po siya inay. Ay, Saleng. Bakit ba bubulong-bulong ka dyan? Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Ay, ang anak ng tana. Yung babae na ang nagsasabi na magnobyo sila. Pero pinagkailapan ng anak mo? Ano? Bakit? Anong dahilan ni Dennis? Ayaw niya ba sa babae yon? May trabaho at isang nurse pa. Oo, Siano. Hindi raw niya mahal. Kaya hindi siya pumayag na magkarelasyon sila. Nako, sa bagay na yan, Saleng, wala tayong magagawa. Kung yan desisyon ng anak mo, hindi tayo dapat makialam sa bagay na yan. Dahil siya ang nakikisama, hindi tayo. Ay, bahala na siya sa buhay niya. Kung ano ang gusto niya. At hindi niya ako pakikinggan sa payo ko sa kanya na kung ang nurse na yon ang pakakasalan niya, ay malaki ang may tutulong niya sa kanya. Masakit din pala. Pagbaliwala ka sa isang lalaking minahal mo. Ang alam niya, pero ko lang ang lahat. Pero totoo, ang naramdaman kong pagmamahal kay Dennis.
kailan mo kaya ako mapapansin? Ang mabuti pa, iwasan ko muna siya. Sa kanya malaman na ako ay importante rin sa kanya. Alam ko, noon ay gusto niya ako. Kaya lang, nasisiguro ko na nahihiya siya dahil ako ay nurse. Samantalang siya ay driver ng bus at walang natapos. Ano kaya ang gagawin ko para mapansin niya ako? Ano? Nagtampo na sa akin si Sharon. Pero nangungulila ako sa kanya. Ilang araw nang hindi nagpapakita sa akin. Dinala ko siya doon sa ospital. Pero hindi niya ako kinausap. Dahil ang sabi daw niya ay maraming inaasikasong pasyente. Ha? May babae ang tumatawid. Mababangga ako. Magpipreno ako. Bababa ako. Pagkagalitan kang babae nito. Muntik na kami madisgrasya. Hoy! Ikaw na babae! Tignan mo! Kung tumatawid ka, muntik na kaming maaksidente dahil sa'yo! Pasensya na kayo, hindi ko napansin. Nilipad kasi ng hangin ang panyo ko. Kukunin ko sana, kaya pasensya na kuya ha. Sige, walang naman. Teka, sandali. Parang kilala kita. Di ba ikaw yung ililigtas ko sana? Pero nadaganan tayo ng pader nang nagkalindol? Ha? Oo nga ano. Naalala ko na. Salamat at nakita kita kuya. Alam mo, matagal na kitang hinahanap para magpasalamat sa'yo. Ganun ba? Saan ka ngayon pupunta? Pupunta ako sa Tarlac. May dadalawin ako doon. Mabuti pa. Sumakay ka na. At magkwentuhan tayo habang nasa biyahe. Pali ka na. Salamat kuya. Siya nga pala, ako si Dennis. Ikaw, ano bang pangalan mo? Ako naman si Merlin. Oh, sige na kuya. Sumakay na tayo para hindi na maistorbo ang mga pasaheros mo. Baka magalit sila kung makikipag-usap ka sa akin. Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Ano sabi mo sa Leng? Dahil sa nobya ni Dennis. Abay, mabuti na lang at nagustuhan siya. Talagang gwapo at nagmana sa akin yung anak mo. Ano? Hindi ka nadahiya sa balat mo? Nabalat ka na ba? Kung hindi mo ako dilaan sa dahas, ay hindi ikaw ang asawa ko. Abay, hindi ba nagustuhan mo naman ang ginawa ko sa'yo? May tumahimik ka naman. Tama na. Hindi naman totoo ang sinasabi mo. Alam mo naman na may nobya ako, pero inunahan mo na siya. Ay, hindi ba siya ang nauna? Ay, iba ang kanyang pinakasalan. Yun ang gusto ng magulang ng nobya mo, hindi ba? Ay, huwag mo na nang ulit-ulitin yan. Nakakainis ka na. Lagi mong isinusumbat sa akin yan. Baka mamaya, iba nang patutunguhan ng usapan na ito na wala namang pakinabang. Kaya tama na, Shadow. Sige na ka. Dahil nakikita ko na napipikon ka na. Pero alam mo naman na mahal kita, Saleng. Hindi na kita papalitan. Ay, ewan ko sa'yo. Bahala ka na sa buhay mo. Dahil hindi ko na matiis ang ginagawa mong pang-iinsulta at panghinala mo sa akin. Kaya tumigil ka na. Kung hindi, isusumbong kita kay Dennis. Dito pa lang bahay niyo. Sino ang mga kasama mo dito? Wala kuya. Nag-iisa lang ako dito ngayon dahil patay na ang mga magulang ko. Ulila na ako kuya. Ganun ba? Teka, hindi ka pa natatakot na magsaka lang dito? Wala ka lang ba namang mga pinsan na makakasama mo? Noon, natatakot ako. Pero nasanay na rin. Yung mga pinsan ko nasa malalayong lugar. Bakit pala nandun ka sa labas ng opisina ng bus noon? Anong ginagawa mo ron? Kasi mag-a-apply sana ako bilang konduktora. Pero hindi ako natanggap dahil hindi ko natapos ang high school. Ganun ba? Ano nang trabaho mo ngayon? May napasukan ka na bang iba? Wala eh. Kaya ito, nagtitinda ng mga gulay at isda. At kahit papaano, kumikita sa aking pamumuhay. Sabagay, nag-iisa naman ako eh.
Huwag mo na akong tawagin kuya. Tawagin mo na lang akong Dennis. Pwede ba, Merlin? Para hindi naman ako mukhang matanda. O sige, kung yan ang gusto mo, Dennis. Merlin, hindi na ako magtatagal. Dahil may biyahe pa ako. Pero babalik ako dito sa inyo para dalawin kita. Pwede ba? Ha? Dennis? Mukhang masaya ang araw mo ngayon, ha, Dennis? Bakit? Ano ba ang dahilan, ha? Kuwan po, inay. Natagpuan ko na yung babaeng tinulungan ko noon. Ha? Ay, saan mo siya nakita? At bakit sinabi mong hinanap mo siya? Meron ka ng nobya, si Sharon, di ba? Inay, wala kaming relasyon ni Sharon. Nagbibiro lang siya dahil inamin niya rin sa akin. Ha? Anong ibig mong sabihin, Dennis? Hindi mo ba talaga gusto si Sharon? Samantalang maganda, maputi, at isang nurse pa. Naku, inay. Hindi po siyang itinitibok ng puso ko. Anong magagawa ko? Hindi ko siya kayang mahalin. Ay, sayang naman, anak. Malaking tulong sa iyo si Sharon dahil may trabaho siya. At gustong-gusto ka niya, anak. At sana siya na ang pakasalan mo. Inay, ayahan naman ninyo ako na siyang pipili ng magiging kasama ko habang buhay. Si Merlin ang mahal ko at hindi si Sharon. Ay, sige. Ikaw ang bahala. Sayang. Mukha pa namang mayaman ang Sharon na yun. Pero ayaw naman ni Dennis. Ay, sayang talaga. Buti naman at dinala mo ulit ako dito, Dennis. May kakwentuhan na ako ngayon. Oo, Merlin, dahil naawa ko sa'yo. Dahil nag-iisa ka lang dito. Makakailangan mo ng kausap. Kung wala sana akong trabaho, siguro araw-araw isasamahan kita. Salamat sa pagmamalasakit mo sa akin, ha? Pero kahit wala akong kasama, tahimik ang buhay ko eh. Wala akong ibang problema, kundi sarili ko lang. Teka, may itatanong ako sa'yo. Sana hindi ka magagalit, ha, Merlin? Ha? Tungkol saan naman ang itatanong mo? Sige na, sabihin mo kung ano yan. Ang iniisip ko kasi, baka may nanliligaw sa'yo. Magalit sa akin at harangin pa ako sa Huwag kang mag-alala. Sino naman ang gugusto sa isang tindera sa palengke? Sigurado na ikahihiya lamang ako kung may manliligaw man sa akin. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Maganda ka at mabait. Masipag pang maghanap buhay. Siyempre, wala akong natapos na kurso. Kahit high school lang sana, hindi rin ako natapos eh. Huwag mong isipin yan, Merlin. May katangian ka naman na pwedeng ipagmalaki. Hindi mo sinasayang ang oras mo, kundi nagsisikap ka para sa iyong ikabubuhay. Hindi ka nanghihingilan. Ganun ba? Salamat ha, dahil pinalakas mo ang loob ko. Sana hindi ka magbago sa pagtulong sa akin. Salamat, Dennis. Alam mo siya, no? Ang tigas ng ulo ni Dennis. Parang ibinasura ang isang yaman na makakatulong sa kanya. Ha? May ano bang ibig mong sabihin na, Sally? Sino bang sinasabi mo? Ay, sino ba? Di yung anak natin. Pareho kayo ng utak na hindi ginagamit para pakinabangan. Nakakainis. Saling, sabihin mo nga sa akin, bakit ganyan ang pagsasalita mo kay Dennis? Ano bang ikinaiinis mo sa kanya? Aba, hindi mo ba alam na ayaw niya kay Sharon na isang nurse pa naman? Bay, ano daw ang dahilan? Bakit ayaw niya sa babaeng yon? May maganda naman at maputi. May trabaho pa, hindi ba? Oo, Shadow. Dahil yung tinulungan niyang babae doon ay nahanap na raw niya. At sa palagay ko, yun ang gusto niya. Saling, hindi natin dapat napakialaman kung sino yung mamahalin ng anak natin. Dahil siya naman ang makikisama at hindi tayo. Kung ano man yung magiging buhay niya, hindi tayo magsisisi. Ay, ewan ko. Bahala na siya sa buhay niya. Kung ayaw niyang makinig sa payo ko. Hindi pa ako makatulog. Iniisip ko si Merlin. Sana sa susunod na pagdalaw ko sa kanya ay magtatapat na ako ng nadarama kong pag-ibig.
Sana ay matanggap ako ni Merlin. Dahil mahal ko siya. At kahit anong gawin ko, ay itinuturing ko lang na kaibigan si Sharon. Pero ang alam ko, talagang nagbibiro lang yun. Imposible na magustuhan ako ni Sharon. Hindi bale, ngayon na nakita ko na si Merlin, hindi ako titigil hanggat hindi ko siya napapaibig. Siya ang gusto kong pakasalan. Sana, sagutin niya ako agad. Sana nga. Dennis, buti naman. Hindi ka pa nakaalis na bumiyahe. Magpapasama sana ako sandali. Ha? Saan ka ba pupunta? May 1 oras pa ako bago umalis ang biyahe namin. Tamang-tama. Wala namang 1 oras kung sasama ka sa akin. Gino, Dennis, pagbigyan mo na ako. Sabihin mo muna kung pwede ba akong lumabas para alam kong magpaalam sa boss namin. Kakailang naman tayo dyan sa tapat ng bus terminal. Wala kasi akong kasalo eh. Ikaw ang gusto kong kasabay na kumain. O ano, gusto mo ba? Huwag kang mag-alala. Ako ang taya. Dahil bagong sahod ako ngayon. Sige na nga. Kung dyan lang tayo sa tapat ng restaurant tayo kakain, o sige. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Hindi mo ako tinatanggihan. Mas lalo na akong masaya kung papayag ka na maging magnobyo tayo. Sharon. Ay, Dennis, anak, may gusto sana akong itanong sa'yo. Napapansin ko na tuwing day off mo, ay hindi ka umuwi dito. Saan ka ba pumupunta? Pasensya na kayo, Inay. Hindi ko pa nasasabi sa inyo na sinasamahan ko po si Merlin doon sa bahay nila. Aha, bakit kailangan na samahan mo siya, Dennis? May problema ba siya at nangaganib ang buhay niya? Hindi naman po, Inay. Kaya lang, naaawa po ako sa kanya. Dahil nag-iisa na lang siya sa buhay. Ulila na po siya. Ano? Teka, may plano ka bang ligawan siya, ha, Dennis? Opo, Inay. Siya ang gusto kong mapangasawa. At hindi ang Sharon na yon. Na siya na ang naliligaw sa akin. Ayoko sa ganung babae. At yung gusto mo na babae, ano bang natapos niya? Kaya ka bang tulungan? Kung sakaling mag-asawa na kayo, sabihin mo sa akin. Opo, Inay. Alam ninyo, masipag po siyang magtinda. Kung meron lang siyang sapat na puhunan, baka daig pa niyang kumita ang nurse na sinasabi ninyo. Pero maipagmamalaki mo yon dahil isa siyang professional. Kahit wala kang natapos, nurse naman ang magiging asawa mo. Kaya mas gusto ko si Sharon na maging manugang kesa ang babaeng sinasabi mo. Ayoko! Buti naman, magkapagpapahinga ako ng konti. Matutulog ako sandali, tsaka ako babalik sa terminal. Nakakapagod din ang magbiyahe, pero tiis-tiis lang para may pambili ng mga kailangan sa aming pamumuhay. Dennis, nandito ka na pala. Alam mo, kanina pa may naghihintay sa'yo. May importante siyang sasabihin sa iyo, anak. Ha? Sino ba yan, Inay? Ay, si Sharon. At may dala siyang gamit niya. At dito na raw titira sa ating bahay. Ano? Whoops! Teka lang, bago natin magpatuloy, pakipindot muna yung subscribe button. Kung gusto mo ka ng ganitong mga drama, maraming salamat. At ipagpapatuloy nga natin. Huwag nga kayong magbiro ng ganyan. Imposible na gagawin ni Sharon ang umuwi dito. Ay, ikaw bahala. Kung ayaw mong maniwala sa sinasabi ko. Ang mabuti pa, tingnan mo doon sa salas. At nakaupo siya doon. Ano po bang sinabi niya sa inyo, Inay? Baka naman may pupuntahan siya sa Maynila at makikisabay sa akin. Dahil sabi ninyo ay may dalang mga gamit niya. Ay, hindi naman yan ang sinabi sa akin eh. Kundi, makikitira na raw siya dito. Baka may problema siya sa kanyang pamilya. Kaya ikaw na ang kumausap sa kanya para malaman mo kung ano ang kailangan niya sa iyo. Mambihira naman ang Sharon na yun. Idadamay pa ako sa problema niya. Hindi bali, Nay. Ako nang bahala sa kanya. Mag-uusap kami para malaman ko kung ano ang kanyang sadya sa akin. Oo, sige. Puntahan mo na siya doon sa salas at kausapin mo siya para masabi niya sa iyo kung ano ang gusto niyang mangyari. Bakit niya sinabi na makikitira siya dito sa ating bahay?
Dennis, parang awa mo na. Tulungan mo ko. Kailangan kita. Ha? Sharon, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? May problema ka ba? Sige, sabihin mo at handa kitang tulungan. Ano ba? Na pinalayas ako ni Mami. Dahil may pinsan akong nagsumbong sa Mami ko na ang pagtatago ng relasyon natin. Sana ipinaliwanag mo na wala na tayong relasyon, di ba? Hindi maniwala ang Mami ko. Sinigaw-sigawan ako. At marami siyang sinabi na hindi magandang pakinggan. Kaya dito na muna ako makikitira sa inyo. Gawin na lang natin ang totoo na may relasyon tayo, Dennis. Ano? Diyos ko, Sharon. Kwan. Sa bagay, alam ko naman na may lihim kang pagtingin sa akin, di ba? Aminin mo. Kung hindi, alis na ako dito. At bahala na kung saan ako mapatpat. Ha? Kasi Sharon, alam mo naman ang klase ng hanap buhay ko. Hindi ka ba nahihiya na ang nobby mo ay isang driver lang? Araw-araw na lang. Inay, kausapin ninyo siya. Hindi pa ako handa na mag-asawa at alam naman niyo na hindi ko siya gusto. Anak, mapag-aaralan mo rin siyang mahalin. Sa tingin ko sa kanya, mabait, maunawain, at hindi niya tinitingnan kung mahirap ang buhay natin eh. Ang problema, inay, ay hindi ko siya mahal. Paano ako? At saka, sinabi ko na nakita ko na ang babaeng hinahanap ko. At siya ang gusto kong mapangasawa. Nag-usap na kayo, di ba? Payag naman yata. Dahil kahit hindi pa kayo magpakasal, kaya mag-isip kang mabuti, anak. Dumating na ang swerte sa iyong buhay. Kaya samantalahin mo na. Hindi ko hangad ang ginawa niya sa buhay. Kung hindi ko naman mahal ang babaeng pakiksamahan ko. Hindi ko masabi sa kanya na hindi ko siya pwedeng tanggihan. Baka kung ano pang isipin niya at magtangka ng masama sa buhay niya. Oh, tama ka, Dennis. Kaya hayaan mo siya dito. Para makapag-isip din siyang mabuti. At kung ako ang tatanungin, mas mabuti kung magpakasal na kayo. Para wala ng problema. Alam mo ba, Shadow, yung nurse na nag-alaga kay Dennis doon sa ospital ay umuwi dito sa bahay. Ano? Ang ibig mong sabihin, Saleng, ay may relasyon na sila ni Dennis at magsasama na sila. O edi mabuti para sigurado na si Dennis. Ay, yun ang hirap eh. Dahil ayaw pumayag ni Dennis na pakasalan si Sharon. Ha? Bakit? Ano bang dahilan niya? Umuwi na nga dito sa bahay eh. Ay, ewan ko ba dyan sa anak mo? Hindi niya ginagamit ang utak. Palay lang lumalapit. Ayaw pang tukain. Ano? Napakahina naman ng anak mo. Isang nurse pa naman at maputi at maganda. Pero inaayawan niya. Ang dahilan niya ay hindi niya raw mahal. At nakita na raw niya ang babaeng pakakasalan niya at hindi si Sharon. Ako, Salin. Bulag yung anak mong si Dennis. Hindi niya nakikita ang magandang kapintasan ni Sharon. Sana'y hindi siya magsisi sa mundang uli. Sa pinili niyang mamahalin habang buhay. Sana nga. Malaking problema ito. Si Merlin ang tunay na itinitibok ng puso ko. Hindi si Sharon. Kung sakaling mabigo ko dito kay Merlin, saka ako tanggapin si Sharon. Oh, Dennis, bakit parang malungkot ka na pumunta rito? May problema ka ba? Baka may maitulong ako sa iyo. Wala Merlin. Ano naman ang problemahin ko? Totoo ba yan? Baka nahihiya ka lang na magsabi sa akin. Sige na, para makatulong din ako sa iyo. Sa bagay, mas mabuti yung sasabihin ko sa'yo kaysa itago ko pa. Ha? Anong ibig mong sabihin? Merlin, sana hindi ka magagalit. May gusto kong ipagtapat sa'yo na ako ay umiibig sa'yo. Mahal kita, Merlin. Mabuti naman at nasabi mo yan. Alam mo, noon pa, lagi ka rin sa isipan ko. Kaya nanalangin ako sa Diyos na sana ay makita kita at dininig naman ang dasal ko. Kung tungkol sa pagtapat mo, hindi na ako magkukunwari pa. Aaminin ko sa iyo, Dennis. May pagtingin din ako sa iyo.
Mahal din kita. Oh, Merlin, salamat. Maraming salamat. Napakasaya ko sa oras na ito. Mahal na mahal kita, Merlin. Dennis, Mahal na mahal kita. mahal din kita. Asyado, ano ba ang iniisip mo? Para makumbinsi natin si Dennis na huwag na niyang tanggihan si Sharon. Wala pa akong naisip na paraan eh. Hayaan mo. Bigyan natin si Dennis ng pagkakataon na makita ang katagian ni Sharon. Nako, kung pwede ko lang diktahan si Dennis ay ginawa ko na. Pero kahit anong paliwanag ko sa kanya tungkol kay Sharon, ay paliwanag sa kanya. Siyempre sinabi naman niya sa iyo na nakita niya ang babaeng hinahanap niya na wala tayong magagawa. Pero naaawa ako dyan kay Sharon eh. Siya na nga yung kusa na nagparamdam na mahal niya si Dennis. Oo, Shadow. Pero manhid ang puso ni Dennis. Bakit kaya ganun? Kung sino ang nagmamahal sa'yo, ay inaayawan mo. Gaya ng ginagawa ni Dennis. Sa bagay, hindi rin natin masisisi si Dennis. Dahil may kaya ang pamilya ni Sharon. Baka ang iniisip niya kutsensya ng pamilya ni Sharon. At isipin nila na pera lang ang habol ni Dennis. Kaya siguro, panahon na lang yung magkapagsasabi kung magkakatuluyan sila. Bay, hintayin natin kung ano ang mangyayari sa Leng. Ang Dennis, handa na yung isusot mo para sa biyahe mo. At may baon ka pa kung magutom ka sa daan. Ha? Naku, Sharon, bakit ikaw pang gumawa niyan? Dapat, ang nanay na. Nakakahiya naman sa'yo. Dennis, pabayaan mo lang pagsilbihan kita. Kahit alam ko na di mo pa ako tanggap, maghihintay ako sa'yo. Ganyan ako kung magmahal. Hindi ko ipipilit ang sarili ko sa'yo. Ha? Yun naman pala eh. Bakit hindi ka na umuwi sa inyo? Kaysa nandito ka pa. Pero wala ka rin mapapala sa akin. Oh, bakit bigla kang natahimik dyan? Ano bang iniisip mo, Dennis? Wala, Sharon. Hindi ka mapapasok ng duty mo? Kung meron man? Dapat kang magpahinga dahil magpupuyat ka sa trabaho mo. Oo, Dennis. Yan din ang sinabi ng inay mo. Kaya lang, gusto ko munang magsilbi sa'yo. Para naman may pakinabang naman ako sa'yo. Sharon, pasensya ka muna kung hindi pa ako papayag sa gusto mo. Dahil nahihiya ako sa pamilya mo. Kailangan na maghanda ako bago ako mag-asawa. Ganun ba? Kung yan ang gusto mo, maghihintay ako sa'yo. Di naman ako nagmamadali sa pag-aasawa eh. Kaya lang, napilitan akong lumaya sa amin dahil hindi nila ako pinaniwalaan. Kaya tinutuo ko na ang sinabi ni Mami na may relasyon tayo. O ano, dito ka uli matutulog sa bahay? Di ba? Day off mo bukas? Oo, bakit mo tinatanong? Ayaw mo ba na kasama mo ako? Para hindi ka nag-iisa dito sa bahay ninyo? Sa bagay, tama ka. Pero ang iniisip ko, yung mga kapitbahay ko na chismosa, baka sabihin na nagli-live-in na tayo. O anong sinabi mo sa kanila? Inamin mo ba? Para tumigil na sila sa chismis na hindi naman totoo ang hinala nila sa atin? Hindi ko na sinagot. Baka kung ano pa ang masabi ko, masaktan sila. Mas lalo nila akong ipagchismis na mababang uri ng babae. Kailan mo, Merlin, mas gusto ko na sabihin mo na nagsasama na tayo. Para sigurado ako na wala nang ibang manliligaw sa'yo. Ha? Di ako naman ang mapipintasan na makikisama kahit hindi pa kasal. Huwag kang mag-alala. Talagang magpapakasal na tayo. Kahit sa house lang. Sa lalong madaling panahon. Ha? Totoo bang sinabi mo, Dennis? Totoo ba? Dennis, wala kang pasok kahapon. Pero hindi ka umuwi dito. Nag-iitay si Sharon. Gusto sana niyang mamasyal daw kayo. Saan ka ba galing? Kuwan po, inay. Doon ka na, Merlin. At alam ba ninyo na sinagot na niya ako? Kaya mag-iipon na ako, inay. Kahit simple lang na kasalang may bibigay ko kay Merlin. Naipayag naman siya. Ha? Naku, anak. Paano naman si Sharon na umaasa sa iyo?
Nauna na siya na nagmamahal sa iyo. Nagsasakripisyo para maipakita na talagang mahal ka niya. Wala pa akong magagawa, inay. Hindi ko siya mahal. Mahirap yung magkunwari. Dahil lalabas din ang totoo. Kaya mas mabuti kong ipagtapat ko na sa kanya na may nobya na ako. Ano? Aba, sigurado na masasaktan siya. Hindi ko alam kung bakit hindi mo makita ang kanyang kabutihan. Tingnan mo nga, di mo na problema ang pangangailangan natin. Pag nagsahod, ay binibili lahat ng kailangan natin dito. Kusang loob na ginagawa niya yun, inay. Kaya hindi ko na problema kung hindi ko matugunan ang kanyang pagmamahal sa akin. Ha? Ganyan lang ang sasabihin mo, Dennis. Aba, nakakahiya na sa kanya. Mas mabuti, habang maaga, ay sabihin mo sa kanya na wala siyang aasahan sa iyo. Kesa patuloy na gumagastos na wala pala siyang pakinabang sa iyo. Inay! Sharon, may importante kang dapat na malaman. Sana hindi ka magagalit. Alam ko na hindi ako karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Ha? Anong ibig mo sabihin, Dennis? Bakit ganyan ka magsalita? Ano yun? Sana maunawaan mo ako, Sharon. Dahil kahit pilitin ko man ang sarili ko, ginagawa ko lahat para matanggap kita. Pero, Pero ano? Hindi mo ako kayang mahalin? Ganun ba, Dennis? alam ko na masasaktan ka, Sharon. Pero ikinarulungkot ko. Talagang wala akong nadaramang pagmamahal para sa'yo. Kundi itinuturing kitang parang kapatid lamang. Ano? Sabihin mo na, hindi totoo ang sinabi mo, Dennis. Bakit? Meron na bang nagmamay-ari ng puso mo? Ano, Dennis? Oo, Sharon. Ayokong saktan ka. Pero sinagot na ako ni Merlin. Yung babaeng hinahanap ko noon pa. Kaya humanap ka na lang ng iba. Hindi. Hindi totoo yan. Hindi! Nakapag-like ka na rin ba? Kung hindi pa, sige na, nandyan lang yan like button. Pindutin mo na kung nagugustuhan mo ang daloy ng ating kwento. Marami ka pang makikita na lalaki na mas sigit pa sa akin. Hindi ako bagay sa'yo. Dahil isa lamang akong driver. Samantalang ikaw ay isang nurse. Kaya pakiusap, Sharon. Humanap ka na lang ng iba. Ikaw ang itinitibok ng puso ko, Dennis. Ikaw lang. Pero kung ayaw mo sa akin, lalayo na ako dito. Sige. Ibibigay ko na sa iyo ang iyong kalayaan. At sana, maging maligaya ka sa piling ng nasabi mong mahal mo. Sige, alis na ako, Dennis. At salamat sa iyo dahil pinasaya mo ko. Kahit sa maiksing panahon na magkasama tayo, magiging alaala na lamang ang ating nakaraan. Aalis na ako, Dennis. Naaawa ko kay Sharon. Pero ayokong mamaamin ng isang babae. Si Merlin ang mahal ko. Hindi ikaw, Sharon. Hindi ikaw. Aling Saling, maraming salamat po sa pagpapatira ninyo sa akin, Tito. Akala ko mahal ako ni Dennis, pero nagkamali pala ako. Kami ang nagpapasalamat sa iyo, Sharon. Dahil natulungan mo kami sa aming pangangailangan. Sana, makatagpo ka ng lalaking magmamahal sa iyo. Huwag na ninyong isipin ang tulong ko sa inyo. Dahil pinalayas ako doon sa amin. Pero kinupkup niyo ko. At itinuring na parang anak. Kaya lang, hindi kami para sa isa't isa ni Dennis. Wala rin kaming nagawa, Sharon. Kung pwede lang nadiktahan si Dennis, ay ginawa na namin. Pero, nang kausapin namin siya, ay di namin mapili na ikaw sana ang maging asawa niya. Salamat din po sa inyo. Dahil sa pagmamalasakit ninyo. Kaya lang, nagkatagpo na si Dennis ng tunay niyang mahal. Kaya, hayaan ko siyang sumaya. Tatayo kong maging hadlang sa kanyang kaligayahan. Sige po, alis na po ako. Pakisabi na rin kay Mang Shano na nagpapasalamat po ako sa inyo. Salamat sa pag-unawa mo sa aming anak, Sharon.
Sana, patnubayan ka ng Diyos at makatagpo ka rin ng tunay na magmamahal sa iyo. Alam mo, Shadow, pareho kayo ng anak mo na walang utak. Ano? Ako pa ngayon ang sasabihin mo walang utak. Bakit mo ko idadamay? Hindi naman akong umayaw dyan kundi si Dennis. Ha! Kapag hindi ako nakapagtimpe, baka masampal kita sa leg. Ano? Sige, subukan mo na sampalin mo ako, Shadow. At makikita mo kung ano ang gagawin ko. Ha! Nagbabanta ka ba? Sige nga, sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin mo. Sabihin mo! Ano pa? Di iiwanan kita. At gawin ko na ang binibintan mo. At ako ay makikisama na kay Itong. Naintindihan mo? Ba, talaga palang ginagalit mo ako ha. Subukan mo lang at mapapatay kita sa leg. Papatayin ko kayo ni Itong. Di natakot ka rin. Sige, saktan mo ko. At gagawin ko ang sinabi ko na makikisama na ako kay Itong. Subukan mo lang at makikita mo kung anong gagawin ko sa inyong dalawa. Huwag mo akong subukan sa leg. Huwag mo akong subukan. Kabiguan sa pag-ibig. Kaya, tawagan ko ng aking kaibigan na nasa abroad. At nagkukumbinsi sa akin na magtrabaho doon sa ospital sa abroad. Yun ang mabuti kong gawin para madali akong makalibot. Ang maging busy sa trabaho. Total, wala na akong inaasahan na inaakala kong nobyo. Yun pala, hindi niya ako mahal. Para akong tanga na ako lang pala ang nagmamahal sa kanya. Merlin, masaya ka ba sa ating pagsasama? Ano pang gusto mo? At nang maibigay ko naman sa'yo. Siyempre, masaya ako dahil magnobyo tayo. Gusto ko, pakilala mo naman ako sa mga magulang mo para alam ko kung tanggap nila ako o hindi. Oo naman. Sinabi ko na sa kanila na ikaw ang magiging asawa ko. At alam ko na hindi sila tututol kung sino ang gusto kong mahalin. Mas mabuti yung nakaharap ko sila at makausap para malaman ko rin ang nasa kalooban nila kung ano ang masasabi nila sa akin. O, sige, ikaw ang bahala. Ano ba, kailan mo gusto? Para masabi ko sa mga magulang ko na ipapakilala na kita sa kanila. Alam mo, masaya ko dahil alam mo na mahirap ang buhay ko at walang pinag-aralan. At minahal mo pa rin ako. Maswerte ako sa iyo, Dennis, dahil nagmamalasakit ka sa aking kapakanan at hindi mo ako pinapabayaan. Oo naman, Merlin, dahil mahal na mahal kita. Kaya dapat lang na ipakita ko sa iyo ang tunay na pagmamahal ko. Totoo, Dennis. Mamahalin mo ako habang buhay. Kung ganun, kailangan na magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. O ano, gusto mo ba? Inay, kasama ko po ang aking magiging asawa. Siya po si Merlin. Merlin, ang mahal kong nanay. Kumusta na po kayo? Dennis, anong pangalan ng nanay mo? Hindi mo nasabi sa akin eh. Oo nga pala, si Inay Saling. At ang tatay ko, si Itay Siano. Siya nga pala, Inay. Asan doon ba si Itay? Para makilala naman ni Merlin. Wala dito ang itayin mo. Kasama niya ang mga kumpare niya. Ay, dinaluhan silang okasyon. Baka bukas na yun uuwi. Sa bagay, dito ko na patutulugin si Merlin para makapagkwentuhan kayo, Inay. At nang makilala ninyong lubusan si Merlin. Kaya gawin mo, maghanda ka ng aming merienda. Para may kinakain kami habang nag-uusap. Sige po, Inay. Kayo munang bahala kay Merlin. At maglalaga ko ng saging na saba para may merienda tayo. Merlin, dito ka muna, ha? Sige, Dennis. Ayun na si Dennis. Hindi rin pala kami nagkakalayo ng kalagayan sa buhay ng pamilya niya. Sana mabait at maunawain ang inay ni Dennis. Sana. Pwede bang iwi mo na ako sa bahay namin? Doon na lang ako matutulog. Kung gusto mo naman, doon na tayo matulog. Ha? Bakit, Merlin? May sinabi ba sa iyo ang inay na hindi mo nagustuhan? Ang dami niyang tanong sa akin at para bang hindi niya ako kursunada. Kaya kung anong desisyon mo,
susundin ko. Baka naman may gusto sila para sa'yo. Ha? May sinabi ba sa iyo na babaeng may gusto sa akin? Oo. Ang sabi niya, nobya mo raw yun. Nag-abroad lang. Kaya para kang naghahanap daw ng paglilibangan. Ano? Sinabi inay sa iyo yun? Merlin, sa akin ka maniwala. Hindi totoo ang sinabi sa iyo ni inay. Hindi ko mahal yun. Ikaw ang gusto ko. Para patunayan ko sa iyo. Kung papayag ka, magpapakasal na tayo. Kahit tayo lang, ay pwedeng ikasal. Kahit walang pahintulot ng magulang ko. Ang ibig mong sabihin, hindi mo sila susundin sa kanilang gusto na maging manugang? Hindi, Merlin. Kaya aalis na tayo. At doon na ako maninirahan sa bahay ninyo. Hindi nila pwedeng hadlangan ang sarili kong kaligayahan. Hindi, Merlin. Anong sinabi mo, Saling? May iniuwi dito na babae at ipinakilala niya? Nanobya niya? Oo, Shadow. Pero hindi ko nagustuhan ang itsura niya. Para bang galing sa bundok ang itsura niya. Masyado ka namang pintasira, Saling. Alam ko na gusto mo si Sharon. Wala ka ng ibang gusto, pero siya ang mahal ni Dennis. O anong magagawa mo? Kaya mo bang kontrolin ang desisyon ni Dennis? Kung sakali mo napakasalan niya ang babae yun. Kung hindi siya susunod sa gusto ko, wag na siyang tumira dito sa atin at wag niyang itira ang babaeng yon. Hindi ko siya gusto para kay Dennis. Nako, Saling. Baka naman kung ano-anong sinasabi ng babae yun. Sigurado magtatampo si Dennis sa'yo. Basta na hinayaan mo lang kung sino ang gusto ng anak natin. Ay, konsentidor ka naman. Kampihan mo ang gusto ni Dennis. Kahit di bagay sa kanya. At hindi siya makakatulong sa ating anak. So, nasanay ka na doon kay Sharon na maraming binibili tuwing sahod niya. Yan ang gusto mong malugang. Pero ayaw naman sa kanya ng anak mo. Paano? Tanga ang Dennis sa yon. Hindi iniisip ang magbibigay sa kanya ng magandang kinabukasan. Ginamit niya ang puso. Pero maghihirap naman siya. Kaya bahala na siya sa buhay niya. Inay, bakit naman ganun ang mga sinabi ninyo kay Merlin? Kung ayaw ninyo sa kanya, huwag na ninyong sinabi ang tungkol kay Sharon para hindi naman siya napahiya. Kinakampihan mo ang babaeng yon na wala ka namang mapapala sa kanya. Lalo kang maghihirap kung siya ang mapapangasawa mo. Walang problema, inay. Dahil sanay naman ako sa hirap ng buhay. Hindi ko hangad ang yaman kung hindi naman ako masaya. Alam mo ba, kung si Sharon ang pakakasalan mo, hindi lang ikaw ang makikinabang kay Sharon, kundi pati kami ng itay mo. Matitikman namin ang maginhawang buhay. Hindi, inay. Si Merlin pa rin ang pipiliin ko dahil mahal na mahal ko siya. Ganun din siya sa akin. Kadama ko ang kanyang pagmamahal at pag-aalaga sa akin. Talagang nagayuma ka na ng babaeng yun. Kaya kahit anong sabihin ko sa'yo, ay hindi ka na susunod. Wala na kaming magawa, kundi magtiis na lang sa hirap habang nabubuhay kami dito sa mundo. Alam mo, Merlin, kung pwede lang nahilahin ko ng araw para makasal na tayo, gagawin ko. At makapiling na kita habang buhay. Mahal na mahal kita. At asahan mo, ikaw lang ang mamahalin ko. Ako rin, Dennis. Papangako sa'yo, ikaw lang ang nagmamay-ari ng puso ko at pagsisilbihan kita habang buhay. Sana magkaroon tayo ng maraming anak para masayang pamilya. Kasi mahirap ang nag-iisang anak na gaya natin. Oo nga eh. Bakit? Ilang anak ba ang gusto mo, ha? Kung ilan ang biyaya ng Diyos sa atin, yun lang. Huwag tayong manghangad ng marami. Baka papornada lang, di ba? Buti naman at alam mo yan. Kung ako, pwede na sigurong 3 anak para mabigyan natin ng magandang kinabukasan. Oo, Merlin. Dapat na mapag-aral natin ang ating mga magiging anak. Dahil mahirap ang walang natapos na kurso. Dahil mahirap pumasok sa trabaho. Oo nga eh. Gaya ng naranasan ko, hindi sila tumatanggap pag walang natapos. Oo, Merlin. Gagawin natin ang lahat para mabigyan ng magandang kinabukasan ang ating magiging anak. At sana maging maayos at masaya tayo sa ating pagsasama.
Napakasaya na ngayon ng buhay ko. Noong natagpuan ko si Miley, na siya ang aking kapalaran sa buhay. Dininig at ibinigay ng Diyos ang hiling ko. Kaya kumpleto na ngayon ang buhay ko. Nagpakasal na kami ni Mary. Subalit hindi dumating ang mga magulang ko sa araw ng aming kasal. Ngayon na may bunga na ang aming pagmamahalan. At ito ang aking karanasan sa pag-ibig. Nagpapasalamat, Dennis. Hanggang dito muna ang ating kwento. Pero huwag kang bibitaw kapatid. Marami pa kaming inihanda para sa'yo. Kaya hanggang sa susunod na drama, adios.